I suffered mentally, emotionally, physically, and even financially. Who will pay for that? Hello guys! Welcome to my channel. For today's vlog, gusto kong pag-usapan natin yung isang topic na diniscuss ko last week regarding sa mga pasahero ng Toronto Airport kung saan yung kanilang mga luggage ay nagkakaroon ng switching at ang kanilang mga pangalan at ang kanilang mga tag ay ipinapalit dun sa mga luggage na puno ng mga drugs. So, yun ang pag-usapan natin ngayon kasi may mga biktima na na-interview at yun ang gusto kong ipakita sa inyo. So, tara guys, let's go! So guys, as a quick recap nung pinag-usapan natin last week, sinunod ko sa inyo na may isang airport dito sa Canada, sa Toronto, ang Pearson Airport, kung saan ang mga pasahero nila is nabibiktima ng mga tag switching. Ano yung tag switching? Ito yung kung saan pag chinek-in nila yung mga luggage nila, yung mga tag na nasa luggage nila is tinatanggal at inililipat sa ibang mga luggage na puno ng drugs. Tapos, ang mangyayari, yung luggage na yon, pag dating nila dun sa airport of arrival nila, nakikita ng mga customs na yung luggage na yon na hindi naman sa kanila, pero yung tag na nandun sa luggage na yun ay sa kanila kasi nga nagkaroon ng tag switching. Makikita ng custom officials na punong-puno ng drugs yung luggage na yon, at ang mangyayari is huhulihin kung sino man yung may-ari ng luggage na yon, yung mga biktimang pasahero ng Toronto Airport, at ang mangyayari, sila ay ikinukulong. So, dito sa video na to guys, gusto kong i-share sa inyo ang ilan sa mga biktima ng drug syndicate na ito sa Toronto at kung ano ang mga paghihirap na dinanas nila dahil sila ay naging biktima ng tag switching ng mga sindikato na ito. So, ang una natin ipapakita is kabayan natin ang naging biktima. Isa siyang Filipino-Canadian na nagbabakasyon lang sa Pilipinas. Yun nga, siya yung nabiktima ng tag switching at ang nangyari, nakulong siya sa Pilipinas. So, itong balita na to guys is kumalat din pala sa Pilipinas kasi makikita nyo sa clip na ibinilita rin ito sa ilang mga news outlet sa Pilipinas. So, tara, panoorin natin. The blurred woman in these photos at Manila International Airport is a 66-year-old Canadian. She's pleading, "That's not our luggage, that's not our bag." Inside, 24 kilos, more than 50 pounds of meth, a bust that made headlines across the Philippines. They broadcast it nationwide. They already ruined me. They already humiliated me. Surrounded by the paperwork that represents her nightmare, Grace reveals the heavy price she paid after someone switched her luggage tag onto a bag of drugs. I was in jail for 24 days. We had to sleep on the floor. You can see cockroaches. All I can do is just pray. Grace's Cathay Pacific flight last summer started in Toronto with a connection in Hong Kong and a final destination of Manila. Despite 24 harrowing days in jail and tens of thousands in legal bills, Grace says Cathay Pacific has taken no financial responsibility, not even for the return flight to Toronto, which she missed because she was in jail. They kept on denying liability. So makikita natin dito guys yung kababayan natin Pilipina na Canadian citizen. Nagbakasyon na siya sa Pilipinas, nabiktima siya ng tag switching, tapos nakulong siya sa Pilipinas for 24 days nang walang kalaban-laban. Hindi niya may pagtanggol yung sarili niya kasi wala siyang proof na hindi sa kanya yung luggage na yun. Tapos ang mahirap pa nito, ayaw sagutin ng Cathay Pacific, yung airport na sinakyan niya, yung mga damages na nangyari sa kanya. Ayaw sagutin yung return flight niya kasi nga hindi siya nakauwi agad dahil nakakulong siya. Tapos yung mga damages na naisagawa sa kanya, like for example, nakulong ka ng 24 days. Pero hindi naman pala ikaw yung may kasalanan, kundi kasalanan ng airport. So, yung mga damages na dulot nun, hindi naman niya na-claim.
So, kawawa talaga siya, guys. Tapos kung iisipin mo, kung ikaw yun kung ikaw yung nasa sitwasyon ng kababayan natin na yun, uuwi ka ng Pilipinas, gusto mong magbakasyon, gusto mong makasama yung mga mahal mo sa buhay, gusto mong i-enjoy yung bakasyon mo. Pero pagdating doon, dahil nabiktima ka ng sindikato, sa halip na pamilyang kasama mo, nandun ka sa kulungan for 24 days. Parang wala kang magawa. Hindi mo alam kung sino sisihin mo, hindi mo alam kung bakit umuwi ka pa. It's so humiliating, sabi nga ng Pilipino nating kababayan. Kasi, syempre, uuwi ka para mag-enjoy, para makasama yung pamilya mo, mga kaibigan mo. Tapos, malalaman ng mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo sa Pilipinas na nakulong ka because of drug smuggling. Syempre, hindi ka naman nila papaniwalaan na hindi ikaw yun. Although, pwedeng paniwalaan ka nila kasi kilala ka nila. Pero, pag lumabas yung ganung balita, ang unang-unang madadamage sa'yo is yung moral mo, yung dignity mo eh. And ito pa yung ibang mga pasahero na naglahad ng kanilang mga kwento. Panoorin natin yung iba. Other innocent passengers have reached out with similar horror stories. A Toronto man traveling with his wife and 11-year-old son last February on Air Transat arrested in Cancun, accused of smuggling 28 kilos of cartel cocaine. So ito, na-aresto naman sila sa Mexico. Nag-smuggle daw sila ng 28 kilos of cocaine. Grabe. Detained for 48 hours in Mexico with thousands in legal fees, Air Transat denies any legal liability. So yun, gumastos pa sila ng mga legal fees. Ganon din yung nangyari sa Pilipina nating kababayan. Gumastos din siya kasi kailangan yung pagtagol yung sarili niya. And sino magre-reimburse ng kanilang mga ginastos na ito? Wala, ayaw sagutin ng airline yung kanilang mga ginastos. Napaka-unfair naman sa kanila. Hindi naman nila kasalanan kung bakit napunta sila sa ganung sitwasyon eh. Kasalanan yun ng airport at kung sino mang airlines na involved doon sa insidente na yun. A Toronto woman detained at Narita Airport in Japan with 21 kilos of meth last summer. She writes, "The trauma and fright I experienced was huge. At the age of 70, the fear was extraordinary." So ito, Toronto woman, 70 years old na. Sa Japan naman siya. Dahil, yun nga, nag-i-smuggle doon ng drugs. 70 years old. My goodness. Paano mo iisipin na isang 70 years old magta-try mag-smuggle ng drugs sa Japan? Grabe. Every bag tag victim we've interviewed says the airline they trusted their luggage to has refused to take responsibility. Nicole was arrested on a WestJet flight to New Zealand with more than 20 kilos of meth. WestJet basically said, "Oh, we're sorry for the inconvenience." I said, "I don't think we have the same definition of inconvenience." Jan and Charlene detained on an Air Canada flight to Germany with 33 kilos of marijuana. Customers are the ones buying tickets to fly, right? So, I mean, I would have hoped that they would have shown a little bit of concern for us. So isang Toronto woman, ganun din, similar ang naging experience. Sa New Zealand naman siya nahuli. Tapos ito, mag-asawa, sa Germany naman. Iisa yung kanilang modus, iisa yung style nila kung paano sila mag-i-smuggle ng drugs sa mga bansang pupuntahan ng eroplano na yon. Mambibiktima sila ng mga Canadians, tapos isa-switch nila yung tag, tapos yung mga kawawang Canadians, sila yung makukulong pagdating nila dun sa airport na yon. Ngayon, kung hindi sila makukulong at makakalusot naman yung luggage na puno ng drugs, edi nakalusot yung mga sindikato na yon. Kumbaga walang chance na mahuli yung mga sindikato na to. Kasi ang nagiging mga suspect is yung mga walang malay na mga pasahero na gusto lang magbakasyon sa mga bansang gusto nilang puntahan. Ngayon, sino ang dapat sisihin sa mga nangyayaring ito, guys? Panoorin natin. So who bears responsibility for luggage after check-in? In a statement, Air Canada says checked baggage moves through a complex network of various third parties, and that in the rare event of tampering, liability will be determined based on the circumstances. Cathay Pacific, the airline Grace flew, didn't respond to our emails. I suffered mentally, emotionally, physically, and even financially. Who will pay for that? So, di ba, walang gusto sumagot. Ayaw mag-take accountability ng airport, ayaw mag-take accountability ng airlines.
Tapos sabi nga nung kababayan natin, ang dami niyang sinuffer. Mentally, emotionally, physically, financially. Sino yung sasagot ng mga yun? Walang gusto sumagot. So, there you go guys. I hope nakita natin na napaka-unfair itong nangyayari na to sa mga pasahero ng Toronto Airport dito sa Canada. So, for now, wala pa tayong balitang natatanggap kung paano ito susolusyonan ng mismong airport at ng mga airlines na nag-ooperate sa Toronto. Ang wish lang natin, sana hindi ito mangyari sa ibang mga airport dito sa Canada. Kasi, what for na tinawag na first world country ang Canada kung itong mga ganito sindikato is hindi nila mapipigilan. I hope magawa ng mga airport authorities, ng federal authorities, o kung sino bang authorities ang kailangan maging involved dito para matigil na to at ang pambibiktima sa mga walang malay na pasahero dito sa Canada ay matigil na. Kasi kawawa naman sila guys. Hindi nila gustong makulong sa mga bansa na yun. Ang gusto na nila magbakasyon. Pero dahil nagiging biktima sila ng mga sindikato na ito, nasisira yung bakasyon nila. And what more kung ang pupuntahan nilang mga lugar is yung mga lugar kung saan ang parusa ng pag-i-smuggle ng drugs ay death penalty. Diba? Parang nakakatakot naman yun. Gusto mo lang magbakasyon sa bansa na yun, pero ikaw yung nabiktima, tapos hindi mo na ipagtanggol yung sarili mo, madi-death penalty ka pa. Oh, Mariosep, kawawa naman talaga. Sana wag naman mangyari sa mga kababayan natin. So, ang masabi ko lang talaga guys is kung kayo mag-check-in kayo sa mga airport dito sa Canada, always take a picture ng luggage ninyo kasi proof nyo yan kung ano yung itsura ng luggage ninyo para kung sakaling maging biktima kayo at magkaroon ng tag switching, may papakita nyo sa customs official dun sa airport of arrival ninyo na hindi sa inyo yung luggage na yon at may papakita nyo sa kanila na ito yung itsura ng luggage ko, hindi ko luggage yan. And also, kapag chine-check in na yung luggage ninyo, take a video as well. Always be proactive, always protect yourself guys kasi pag nagkagipitan na, hindi kayo matutulungan ng mga airport, hindi kayo tutulungan ng mga airlines. So, nasa inyo kung paano nyo po protektahan ang sarili nyo. So, there you go guys. I hope kahit paano nag-enjoy kayo sa vlog na ginawa ko. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and also pala, please don't forget to hype this video para i-promote ni YouTube yung video natin. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye!